Pare, kanina pang lagkit ng tingin ng babae na yan. Ang lakas talaga ng tama niyan sa'yo. Kumunot ang noo ni Glenn sa sinabi ng kaibigan niya. Sa isang business seminar sa ilalim ng company trip, natagpuan ni Glenn ang kanyang sariling paksa ng mapaglarong panunukso ng katrabahong si Jason. Ginawa siyang katuwaan nito. May isa kasing kapansin-pansing babae na nakaupo sa tapat nilang lamesa. Tila may matinding interes ang babae sa kanya. Kapag napapatingin siya rito, kumikislap ng pang-akit ang mga mata nito sa bawat pagkakataong makukuha. Naramdaman ni Jason ang kanyang pagkabalisa. Siniko siya nito at bumulong. Mukhang may babae ka mamaya, Glenn. Dapat kang mag-hi sa kanya pagkatapos nito. Buong araw kanyang sinusuri. O ayan, wag mong sabihin hindi ka natutukso. Halos hinuhubaran ka na niya ng tingin. Humalakhak si Glenn. Tinakpan ng pilit ng ngiti ang kanyang pagkailang. Pero, pamilyado na akong tao, di ba? Sorry kung binigo kita. Pero hindi ako interesado. Mayroon akong magandang asawa at 2 anak na naghihintay sa akin sa bahay, Jason. Hindi ko ilalagay sa alanganin iyon para sa isang panandaliang kasalanan. Matigas niyang sagot dito. Napataas ang kilay ni Jason dahil sa pagtataka. Humanga sa walang patid na katapatan ni Glenn sa asawa nito. Well, isa kang lalaking may integridad, Glenn. Swerte naman ni Marjorie sa'yo. Sabi nito bago tinapik ang kanyang likod. Napailing naman si Glenn. Hindi kami tatagal ng 10 years kung madali akong madala sa tukso. Nanlaki ang mga mata ni Jason. Wow! 10 taon ng kasal at may spark pa rin? Kahanga-hanga ka naman. Bakas ang pagmamalaki sa mukha ni Glenn. Talaga, sa hirap at ginhawa na kami ni Marjorie. Siyang aking bato, ang aking matalik na kaibigan at ang mahal ko sa buhay. Hindi ko siya kayang ipagpalit ng basta ng ganoon na lang. Nagkibit balikat naman ito. Well, sa palagay ko, may mga taong maswerte lang. Umiling si Glenn. Hindi yun swerte, commitment at pagmamahal ang tawag doon. At hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na ano, kahit sa isang babaeng mapang-akit ang tingin sa akin. Mahinang tumawa si Jason. Sige, naiintindihan ko. Isa kang tapat na asawa. Pero, seryoso, nakatitig pa rin sa'yo yung babae sa kabila. Nagkibit balikat naman si Glenn. Hayaan mo siyang tumitig. Wala akong dapat itago o ikahiya. Ipinagmamalaki ko ang aking pamilya at hindi ako gagawa ng anumang bagay upang sirain iyon. Alam mo, bibihira ang lalaking katulad mo, Glenn. Panatilihin mo ang pagiging isang mabuting asawa at ama. Napangiti naman siya. Salamat, Jason. Gagawin ko. Ngayon, tumutok na tayo sa seminar ha. Hindi kung saan-saan napupunta yung mga mata mo. Ang dami-dami mong napapansin. Sa kabila ng kanyang matatag na paninindigan, hindi matanggal ni Glenn ang mapang-akit na aura ng babae. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, isang kislap ng ipinagbabawal na tukso ang dumadagundong sa hangin na sumusubok sa kanyang katatagan. Nagbigay ng break time sa seminar. Pumunta sa kanya ang misteryosong babae. Ang kanyang mga galaw ay maganda at sinadya. Kumusta? Ako si Isabel. Hindi ko maiwasang mapansin ka sa seminar. Pagpapakilala ng babae sa kanya. Inilahad naman ni Glenn ang kamay. Ako si Glenn. Ikinagagala kitang makilala, Isabel. Hindi ko maiwasang mapansin ka sa kabilang lamesa kanina. Single ka ba? Saad nito nang aakit ang boses. Umiwas siya ng tingin. Sa totoo lang, hindi na. Meron akong asawa at 2 anak. Tumaas ang mga kilay ni Isabel. Oh, I see. Pero hindi yun hadlang para humanga ako sa kagwapuhan mo. Sigurado akong maswerteng babae ang asawa mo. Napalunok sa kaba si Glenn. Ang puso niya ay kumakabog sa dibdib. Naalala niya ang mainit ng ngiti ni Marjorie, ang tawa ng kanyang mga anak at ang mga taon ng walang patid na pagmamahal ng kanilang pinagsaluhan. Alam ko ang ginagawa mo. Salamat pero masaya akong kasal na tao. Hindi yata tama na kinakausap mo ko ng ganito. Pinahahalagahan ko ang compliment mo pero kailangan kong tanggihan.
Ang puso ko ay pag-aari na ng iba. Sagot ni Glenn sa babae. Ang nakakaakit ng ngiti ng babae ay napawi sa ilang sandali bago pa ito nakabawi. Halika Glenn, simpleng kasiyahan lang naman to. Saka hindi naman kailangang malaman ng asawa mo. Umiling si Glenn. Sorry, pero siniseryoso ko ang aking mga pangako sa kasal. Ayokong i-disrespect ang asawa ko o ang relasyon namin. Ngumisi naman ito. Pero hindi ibig sabihin hindi na natin ma-enjoy ang company ng isa't isa, di ba? Napailing naman si Glenn. I'm sorry, Isabel. Hindi ako interesado sa anumang bagay na higit sa isang profesional na relasyon. Mahinang tumawa ang babae. Ang hirap mong basagin, Glenn, pero hindi ako ganun kadaling sumuko. Mag-focus na lang tayo sa seminar. May pinalidad na boses ni Glenn. Mas lalong lumapit sa kanya ang babae at bumulong. Siyempre, Glenn, nasa seminar naman ang focus ko, pero hindi naman masama kung tumuon ang atensyon ko sa ibang bagay. And who knows, baka sa susunod na break, magbago ang isip mo at patulan mo ako. Hindi mo matatanggihan ang charm ko. Bibigay ka rin. Napalunok ang lalaki. Lubos akong nagdududa. Magkikita ulit tayo sa seminar pero hindi ako bibigay sa'yo. Habang patapos ng araw at natapos na rin ang seminar, naramdaman ni Glenn ang paglubog ng ginhawa sa kanya. Sa kabila ng tuksong sumubok sa kanyang katapatan, nanatili siyang matatag sa kanyang pangako kay Marjorie at sa kanilang pamilya. Tinapik siya ni Jason sa likod. Bakas ang panghihinayang sa mga mata nito. Grabe ka! Palay nang lumalapit sa'yo! Bumuntong hininga siya. At wala akong balak tukain, kaya tigilan mo na ako. Huwag mo kong hintayin na patulan si Isabel. May asawa at mga anak na kami ni Marjorie. Taglay ang pagmamalaki sa kanyang puso, bumalik si Glenn sa hotel room. Sabik siyang bumalik para matawagan ng asawa at mga anak. Napangiti si Glenn nang makita ang mukha ng asawa niya sa screen. Marjorie, kumusta ang araw mo? Hi Glenn, mabuti naman. Kumusta ang seminar, honey? Nakangiting tanong nito. Ayos lang, marami akong natutuhan. Paano ang mga bata? Kumusta na sila? Lumingon ng babae sa mga ito. Okay naman sila, naglalaro sila ngayon sa likod bahay. Mahina siyang tumawa. Narinig ko silang tumatawa. Parang musika sa pandinig ko. Sobrang miss ko na kayo. Gumuhit muli ang ngiti sa labi ng asawa niya. Miss ka na rin namin. Kailan ka uuwi? Katatapos ko lang dito. Uuwi na rin ako sa Webes pero tentative pa yun. Hindi na ako makapaghintay na makita katang mga bata. Sambit pa nito. Bakas ang kagalakan sa mukha ni Marjorie. Hindi na kami makapaghintay na makita ka rin. May sorpresa kami para sa'yo. Tumaas ang mga kilay ni Glenn. Sorpresa? Ano yun? Surprise nga eh. Bakit ko sasabihin sa'yo? Secret. Abangan mo na lang. Puno ng pananabik na sabi nito. Huminga ng malalim si Glenn. Ngayon, na-curious tuloy ako. Parang gusto ko na agad tapusin to. Mahal kita, Marjorie. I love you too. See you soon. Malambing na sabi naman ito. Habang nakahiga si Glenn sa kama ng gabing iyon, bumulong siya ng tahimik na pasasalamat para sa hindi natitinag na pagmamahal niya para sa kanyang pamilya. Hindi siya nagpadala sa tukso. Pumikit siya. Batid niyang walang mapang-akit na tingin ang makakapagpabagal sa kanyang matatag na katapatan kay Marjorie at sa buhay na binuo nilang magkasama. Gayunpaman, kahit anong iwas niya, nakakagawa pa ng paraan si Isabel na guluhin ang isip at damdamin niya. Nasa malawak na isang conference center si Glenn. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa speaker sa harap. Ngunit para kay Glenn, ang focus ay hindi sa pagtatanghal, ito ay sa patuloy na pagkagambala sa pagdating ni Isabel. Kapansin-pansin si Isabel sa brown at malalim na mga mata at maningning ng ngiti. Hindi pa rin ito tumigil sa pangaakit na ikinabigla ni Glenn.
Laging sinasabi ni Jason na masyado siyang seryoso kahit nagbibiro lang naman yata si Isabel. Pero hindi magiging biro kailanman ang pangaakit sa kanya sa isang taong may pamilya na. Kapag nakakakuha ng pagkakataon si Isabel na makausap siya ay masyado itong malapit. Palaging naghahanap ang babae ng mga dahilan upang hawakan ng kanyang braso o balikat. Hamon iyon para kay Glenn na isang tapat na asawa at ama na may pamilyang naghihintay sa kanya pag-uwi. Sa paglipas ng mga araw ng seminar, lalo pang naging matapang. Mas porsigido ang pangaakit ni Isabel sa kanya. Tila natuwa pa ito sa hamon na sirain ang pasya ni Glenn. Para bang ang pagtanggi niya ay nagpasigla lalo sa determinasyon nito. Sa bawat oras na malumanay niyang tinatanggihan ang mga paanyaya nito, hindi ito sumusuko. Ngingiti lang ito. Sumasayaw ang mga mata nito na may pilyang kislap na parang sinasabing, hindi ako ganun kadaling sumuko. Bumuntong hininga si Glenn. Kailangan ko talagang tumutok sa mga huling araw ng seminar. Napakaraming impormasyon na dapat kunin. Ngumiti si Isabel. Oh, Glenn, napakaseryoso mo naman sa buong oras na to. Kalmahan mo lang. Kailangan ko talagang mag-concentrate. Business trip ito, kaya wala akong oras na magliwaliw. Simpleng saad niya rito. Mapaglaro nitong hinawakan ng kanyang braso. Pero, wala naman sinabing hindi pwedeng mag-relax. Alam ko kung papaano ka tutulungang mag-relax. Hinatak ni Glenn papalayo ang braso niya. Isabel, please. May asawa at mga anak akong naghihintay sa pag-uwi ko. Marahan itong pumikit. Alam ko, pero harmless naman ang gagawin nating paglalandian. Hindi mo masasabi sa akin na hindi ka natutukso. One night stand lang bago ka umuwi. Kalimutan mo munang may pamilya ka. Subukan mo lang ako. Hindi ka magsisisi. Punta ka sa hotel room ko mamaya. Hindi komportable na lumipat ng pwesto si Glenn. Hindi mahalaga kung matukso ako o hindi. Tigilan mo ko, Isabel. Hindi kita papatulan. Gumawa ako ng pangako sa aking pamilya at hindi ko sila kakalimutan para sa isang gabi lang nakasama ka. Ngumisi si Isabel. Sige, pero alam kong bibigay ka rin. Nararamdaman ko. Kada tanggi mo sa akin, alam kong mas lalo kitang hinihila papunta sa akin hanggang sa sumabog ka at hindi mo na kayaning pigilang patulan ako. Nakaka-challenge ka, Glenn. Napailing naman ang lalaki. Kung ganyan ang nakikita mo, wala akong pakialam. Ngayon, kung ipagpapaumanhin mo, lubayan mo na ako at may kailangan pa akong gawin. Nakangiting may kumpiyansa si Isabel. Magkikita pa tayo. Hindi ako ganun kadaling sumuko. Sinubukan ni Glenn na manatiling nakatuon sa mga seminar. Ngunit ang presensya ni Isabel, palaging nakakagambala. Tila isang anino na nananatili sa paligid ng kanyang mga pag-iisip. Bumubulong ng mga tuksong hindi niya pinanghasang aliwin. Isang hapon, habang nagpapahinga sa pagitan ng mga session, na corner ni Isabel si Glenn malapit sa mesa. Isang nakakalasing na halo ng jasmine at vanilla ang pabango nito. Namungay ang mga mata niya. Gusto niyang pumikit. Mas langhapin palalo ang bangong binabalot nito sa kanya. Mahina siyang binulungan ni Isabel sa tenga. Bakit mo ako nilalabanan, Glenn? Bahagyang humaplos ang kamay nito sa kamay niya habang inaabot ang isang tasa ng kape. Naramdaman ni Glenn ang isang butil ng pawis na tumulo sa kanyang noo. Humahampas ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan na niyang tapusin iyon. Huminga siya ng malalim. Humarap siya kay Isabel, matatag at determinadong ekspresyon. Isabel, pinahahalagahan ko ang iyong pansin pero ako ay isang lalaking may asawa na. Ang pamilya ko ang mahalaga sa akin at hindi ko maaaring ipagkanulo ang kanilang tiwala. Please, respetuhin mo naman yun. Ilang saglit, may kung anong kumislap sa mga mata ni Isabel. Halong pagkadismaya at paghanga. At pagkatapos, nagbigay ito ng matikas na tango at umatras. May bahid ng pagkamangha ang ngiti nito, pero duda pa rin siya.
Naiintindihan ko, Glenn. Hinahangaan ko ang katapatan mo para malaman mo. Nananatili pa rin ang offer ko. Kung sakaling magbago ang isip mo, puntahan mo lang ako sa hotel room ko. At dahil doon, lumayo si Isabel. Naiwan si Glenn na nakatayo roon. Magkasalungat ang emosyon ang umiikot sa loob niya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-atras nito, alam niyang ang pagtatagpong iyon ay magiging isang aral na natutuhan. Isang pagsubok sa kanyang katapatan at determinasyon. Isang paalala ng mga hangganan na hindi niya dapat lampasan. Pero, papaano niya gagawin iyon? May asawa si Glenn, si Marjorie, ang naging kasangga niya sa loob ng mahigit isang dekada. Magkasama nilang binuo ang isang buhay na puno ng pagmamahal at tawanan. Ang kanilang mga anak na sina Lily at Ethan ang sagisag ng kanilang pinagsamang kaligayahan. Isang mahalagang bahagi ng kanilang magkakaugnay na mga kaluluwa ang bawat isa. Ngunit si Isabel, isang ningas na kumikislap sa mga anino ni Isabel, malapit sa kanya sa bawat matamis na ngiti at pabulong na pangako. Hindi niya maaaring baliwalain ang paghila nito sa kanya. Parang musika sa kanyang pandinig ang pagtawa nito. Nagiiwan ng bakas ng apoy sa kanyang balat ang bawat paghawak nito. Naging isang paghihirap ang gabing iyon para kay Glenn. Isang gabi na lang bago siya umuwi sa pamilya niya. Pero hanggang sa huling sandali, ginugulo pa rin ni Isabel. Natupok ng imahe ni Isabel ang kanyang pag-iisip. Mula sa mga labi hanggang sa mga matang naguhudyat sa kanya ng isang mundo ng mga ipinagbabawal na pagnanasa. Natagpuan ni Glenn ang kanyang sariling nakatayo sa labas ng hotel room ni Isabel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Umalingaw-ngaw ang tunog na iyon sa tahimik na pasilyo na parang putok ng baril. Bumukas ang pinto. Tumambad si Isabel sa malambot na liwanag mula sa loob ng silid. "Glenn!" Usal nito. Ang boses ay tila isang haplos na nagpanginig sa kanyang buong sistema. Walang salita. Hinila siya ni Isabel sa kanyang mga bisig. Sinakop ng kanyang mga labi ang mga labi nito sa isang mapusok at desperadong halik. Sa isang saglit, parang gumuho ang dating mundo ni Glenn. Naiwan lamang silang dalawa na nakakulong sa kaguluhan ng pagsinta at pangangailangan. Kumawala si Glenn sa halik. "Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong sitwasyon." Ngumisi naman si Isabel. "Anong problema, Glenn? Huwag mo nang pigilan ang sarili mo." "Ano bang ginagawa mo sa akin?" Gigil niyang tanong. "Hindi kita maalis sa isip ko." Tumawa naman si Isabel. "Ganoon ang epekto ko sa mga lalaki. Pero hindi ko akalain na ikaw din pala, Glenn." Bakas ang frustration sa mukha niya. "Alam ko, at yun ang dahilan kung bakit mas komplikado to. Mayroon akong asawa at mga anak pero hindi ko maiwasang maakit sa'yo." Hinila siya nito sa loob ng silid. "Nakita ko ang paraan ng pagtitig mo sa akin. Ang paraan ng pagtugon mo sa bawat hawak ko. Kaya confident akong bibigay ka rin." Huminga ng malalim si Glenn. "Alam ko pero parang hindi kita kayang pigilan." Napangiti ang babae. "Kung ganon, huwag mo nang pigilan, Glenn. Pagbigyan mo ang sarili mo. Ano namang masama sa isang gabing to, diba?" May bahid pa ng pag-aalinlangan sa kanya. "Ayokong masaktan ng pamilya ko." Nilagay nito ang kamay sa dibdib niya. "Hindi nila kailangang malaman. Pwede namang sekreto eh. Wala naman sila dito." Bumigay na rin siya. "Okay, gawin na natin. Hindi ako makapaniwalang ginagawa ko to." Napangiti ang babae at hinalikan siya. "Huwag mo na isipin. Enjoy the moment na lang." Tuluyan ang nahulog si Glenn sa bangin ng kasalanan. "Parang ayoko nang matapos ito." "Samahan mo ko ngayong gabi, Glenn. Ipakita mo sa akin kung gaano mo ko kagusto." Pabulong na sabi naman ng babae.
Binitiwan niya na ang lahat ng pag-aalala. Alam ni Glenn, ang one-night stand na iyon ay may mga kahihinat na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ibinigay ni Glenn ang sarili sa pangaakit ni Isabel na wala na niya ang sarili sa init ng paghipo nito at ang pangako ng bago at panganib na nasa harap niya. Ngunit sa pagbubukang liwayway, bumagsak ang katotohanan sa paligid niya na parang gumuhong bahay ng mga baraha. Nagkasala na siya kay Marjorie. Mabigat ang dibdib niya. Dinidiin ang kanyang konsensya na parang isang durog na bato. Tahimik siyang nagbihis. Mabagal at mabigat ang kanyang mga galaw sa kaalaman ng mga pagkakanulo sa kanyang ginawa. Gumalaw si Isabel sa tabi niya. Nakita niya kagandahan sa mamputlang liwanag ng umaga. Gayunpaman, hindi mapapawi ng presensya nito ang sakit ng panghihinayang na umuusok sa kanyang kalooban. Sumulyap siya ng huling beses sa natutulog na anyo ni Isabel. Naglakad si Glenn palabas ng silid. Pakiramdam niya, parang estranghero siya sa kanyang sariling balat. Isa siyang lalaking nahati sa pagitan ng buhay na binuo niya at ng tuksong nagbantang mapunit ang lahat ng iyon. Habang siya ipabalik sa kanyang sariling tahanan, nararamdaman niya na ang bigat ng kanyang mga ginawa. Tila isang mapait na tabletang lulunukin ng sakit na naidulot niya sa kanyang asawa at mga anak. At ang hapdi sa kanyang dibdib ay lumalago sa bawat milyang pagdaan. Sumuko na si Glenn sa pangaakit ni Isabel, ngunit ang halagang kapalit ng mga desisyon niya, alam niyang mas higit pa sa konsensya niya. Pagpasok sa loob ng bahay, agad na binalot si Glenn ng alon ng pananabik at init. Napuno ang hangin ng masarap na aroma ng kanyang mga paboritong pagkain. Pinalamutian ang living room ng mga makukulay na dekorasyon. Ngunit ang labis na nagpasaya sa kanya ang makita ang kanyang pinakamamahal na asawang si Marjorie. Nandoon din ang kanilang dalawang anak na nakatayo sa kanyang harapan. Nagniningning sa tuwa. Surprise! Sabay-sabay na sigaw ng mag-iina. Lumakas ang pagtibok ng puso ni Glenn sa magkahalong kaligayahan at guilt. Marjorie! Excited na lumapit sa kanya si Marjorie at niyakap siya nito. Happy birthday, honey! Namiss ka namin ng mga bata. Gulat na gulat pa rin siya. Ano? Paano nyo nalamang ngayon ang uwi ko? Nagplan po kami, Papa. Sabi po ni Tito Jason, ngayon daw pong uwi nyo. Nakangiting sabi ng anak niyang si Ethan na 9 na taong gulang na. Binuhat ni Glenn si Lily na 3 taong gulang pa lang. Pati itong prinsesa ko, kasama sa mga plano nyo? Tumawa si Marjorie. Nako honey, pinutok lang ng pinutok yung mga lobo. Parang may humaplos sa puso niya. Maraming salamat. Malaki ang kahulugan nito sa akin. Gusto namin gawin itong mas espesyal para sa'yo. Siyempre, grateful kami ng mga anak mo na may mabuti, masipag at mabait akong asawa at ama nila. Nakangiting sabi sa kanya nito. Hindi siya nakapagsalita. Mata man niyang tiningnan ng asawa niya. Hindi niya naman gustong lokohin ito. Isang beses lang naman yun at sisiguraduhin niyang hindi na iyon mauulit pa. Ngayon ang kanyang kaarawan at ang kanyang pamilya ay naghanda ng isang selebrasyon para sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang pasasalamat, isang mabigat na pasanin ang nagpapabigat sa kanyang budhi. Isang araw pa lang ang nakalipas, nadalasigan sa tukso, naakit siya ng mapang-akit na alindog ni Isabel. Isang gabing pagkakamali na nagmumulto sa kanya. Hangad niyang hindi niya na makitang muli ang babaeng iyon. Habang tumatagal ang gabi, napuno ng hangin ang tunog ng tawanan at mga pag-uusap. Sinubukan ni Glenn ang kanyang makakaya upang isausaw ang kanyang sarili sa mga kasiyahan. Ngunit hindi kayang burahin ng kahit na anong tawa o selebrasyon ang guilt na umuusok sa kanyang konsensya. Habang papalapit ang gabi, natagpuan ni Glenn ang sarili na nakatayong mag-isa sa kanilang kwarto. Nawala ng mga alingaw-ngaw ng pagsasaya kanina. Hindi niya makayanan ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi siya makahinga sa bigat ng kanyang pagkakasala. Ilang sandali pa,
May yumakap sa kanya mula sa likuran. Honey, anong ginagawa mo rito mag-isa? Hindi ka makatulog? Anong iniisip mo? Huminga ng malalim si Glenn. May iniisip lang tungkol sa trabaho. Pumunta sa harapan niya si Marjorie at hinaplos ang pisngi niya. Galing ka na nga sa business trip, yan pa rin ang iniisip mo? Magpahinga ka na, baka magkasakit ka pa. Hinawakan niyang kamay ng asawa at mas lalong dinama ang mga haplos nito. Alam mo namang mahal kita, di ba? Napangiti ito. Oo naman, 10 taon na tayo. Kahit busy ka, ni minsan hindi mo pinaramdam sa akin hindi mo ko kamahal-mahal. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong problema? Dapat natutulog ka na. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Iniisip ko lang, yung workmate kong niloko ang asawa niya. Kumunot ang noo nito. Sinong katrabaho? Si JC, nang babae siya. Totoo naman iyon, natanggal sa trabaho ang workmate niya dahil sa pagkakaroon ng affair sa isang intern doon. Labag ang ginawa nito sa work ethics ng kumpanya nila. Yun din ang dahilan kaya na-promote siya sa mas mataas na posisyon. Paano kung malaman mong niloko kita? Ano ang magiging reaksyon mo? Bigla niya na lang na naitanong dito. Gusto niyang malaman kung anong magiging reaksyon niya tungkol sa usaping iyon. Isang beses lang nangyari, pero habang buhay niya na yatang dadalhin ang takot na iyon. Hindi niya yata kakayaning magalit ang asawa niya. Kumunot ang noo ni Marjorie. Glenn, bakit mo naman naisip yon? Alam kong hindi mo gagawin ang bagay na yun sa akin. Hypothetical lang. Pero paano kung ginawa ko? Paano kung nakagawa ko ng isang malaking pagkakamali sa'yo? Kinakabahang tanong niya. Huminga ng malalim si Marjorie. Well, hindi ko masasabi kung anong magiging reaksyon ko. Ngunit alam kong gusto kong pag-usapan yon at lutasin natin ng magkasama. Ang tiwala at komunikasyon ay mahalaga sa akin at naniniwala akong kakayanin natin ang anumang mga bagay ng magkasama. Kung kaya pang ayusin at gusto nating parehong ipaglaban pang relasyon natin, kahit masakit, pipilitin kong mapatawad ka. Asawa kita eh. Tsaka may mga anak tayo. Parang naging paghele ang mga salitang iyon sa bigat ng nararamdaman niya. Gayunpaman, alam niyang kapag nalaman ng kanyang asawa kung ano ang ginawa niya, kailangang harapin ang sakit at galit nito. Hinalikan niya si Marjorie sa noo. Pasensya na mahal. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa'yo. Hindi ko gugustuhin saktan ka. Namungay ang mga mata nito. Alam ko at lubos akong nagtitiwala sa'yo. Tara sa loob at magpahinga. Magiging okay din ang lahat. Sa sandaling iyon, nakayakap niyang asawa, ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang bolang nagwawasak. Inilagay niya sa alanganin ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay para sa isang panandaliang sandali ng pagnanasa. Habang palihim na lumuluha, gumawa si Glenn ng tahimik na panata sa kanyang sarili at kay Marjorie. Nagsisisi siya sa kanyang kasalanan at hinding-hindi nasisirain ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa. At nasala ang unang liwanag ng bukang liwayway sa mga kortina na nagbibigay ng pag-asa sa bagong araw. Alam ni Glenn na mahaba at mahirap ang daan sa pagbawi. Ngunit determinado siyang tahakin iyon. Paunti-unti para sa kapakanan ng kanyang pamilya at sa pagmamahal na nagbubuklod sa kanila. Gayunpaman, mukhang mas lalo talagang pahihirapan si Glenn ng kanyang konsensya. Nilibot ni Glenn ang mataong mga pasilyo sa grocery store. Susunduin niya pa ang asawang si Marjorie. Namimili kasi ito ng mga karaniwang bagay na nakakalimutan ito sa lingguhang grocery shopping. Honey! Tawag ni Glenn nang makita sa checkout counter ang asawa niya. Lumingon sa kanya si Marjorie. Halika rito, nagpapakwenta pa ako ng mga pinamili ko. Habang papalapit siya sa checkout counter ay nasulyapan niya ang isang pamilyar na mukha
na nagdulot ng tila malakas na alon sa buong pagkatao niya. Naroon, nakatayo sa tabi ng meat section si Isabel. Ang babaeng naka one night stand niya pagkatapos ng business trip na dinaluhan nilang dalawa ilang buwan nang nakakaraan. Nagtama ang kanilang mga mata at naramdaman ni Glenn ang pagdagsa ng guilt at pagnanasa sa kanya ng sabay-sabay. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang lalaking nakatayo sa tabi nito. "Han, halika na. Bakit hindi ka lumalapit?" tanong ng asawa niya. Umawang ang bibig ni Glenn at lumapit agad kay Marjorie. "Oh, sorry." Hinalikan nito ang pisngi niya. Natuon ang atensyon niya sa kanyang asawa. Tipid siyang napangiti. Dinampian niya rin ito ng halik. Kaya lang, parang may magnet na humihila sa kanyang tingnan ng babae sa kabila. Walang patawad ang titig ni Isabel. Isang nakakaasar ng ngiti ang naglalaro sa mga labi nito habang sinasalubong ang mga mata ni Glenn. Naramdaman niya ang isang alon ng gulat. Sa kanya lang napagtanto ang panlilinlang na hinabi nila sa pamamagitan ng panloloko sa kani-kanilang mga kapareha. Umiwas muli ng tingin si Glenn. Pilit na pinipigilan ang mga alaalang bumabaha sa kanyang isipan nang makita si Isabel. Han, nakalimutan ko yung toiletries. Pwede bang kumuha ka? Sa dulo pa yon. Pakiusap ni Marjorie sa kanya. Tumango naman siya. "Sure, hintayin mo ako rito." Nagtungo na nga siya para kumuha ng toiletries. Gayunpaman, nakikipagbuno pa rin ang isip niya sa hindi inaasahang muling pagkikita nila ni Isabel. Babalik na sana siya, pero nagtungo na pala sa kanyang direksyon ang babaeng laman ng isip niya. May tingin ito ng panunukso. Bumaha ang gulat sa mukha ni Glenn. "Isabel, anong ginagawa mo dito?" Ngumisi naman ito. "Oh, hi Glenn. Tingnan mo nga naman, ang liit talaga ng mundo, hindi ba?" Nadagdagan ang kaba sa dibdib niya. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat lumalapit sa akin." Tumawa si Isabel. "Easy, nandito lang ako para mag-grocery. Yun ang asawa mo. Kaya pala, bumigay ka sa akin." Masama niya itong tiningnan. "Tigilan mong asawa ko. Wag kang magkakamaling magsabi ng kahit na anong masama tungkol sa kanya. Huwag mo siyang itulad sa iyong kayang manloko ng ganong kadali sa asawa." Sarkastikong tumawa si Isabel. "Hindi ko asawa yon. Live-in partner ko lang. Saka, wow, ang linis mo ba, ha? Pareho tayong manloloko. Huwag kang magpanggap na desente. Interesting, dahil sa huling pagkikita natin, wala kang binanggit tungkol sa asawa mo. Nang may mangyari nga sa atin, pangalan ko lang ang paulit-ulit na lumalabas dyan sa bibig mo." "Isang pagkakamali lang yun. Hindi na mauulit yun." Mariing sabi ni Glenn. Humalakhak naman ang babae. "Talaga? Mauulit yon? Sure ako. Hindi kita pinilit. Ikaw ang pumunta sa hotel room ko. Aminin mo na. Hindi mo ako kayang tiisin. Naaakit ka talaga sa akin. Mas magaling ako sa kama kaysa sa asawa mong hindi makabasag pinggan." "Tigilan mo ako, Isabel. Lubayan mo ko. Hinihintay ako ng asawa ko." Sabi niya rito, parang labag pa sa kalooban. Hinaplos nito ang dibdib niya. "Wala naman siya rito. Hindi ko siya nakikita." Hinawakan niya ang kamay nito at tinanggal sa kanya. "Hindi, Isabel. Hindi ko kaya to. Pareho tayong may partner ngayon. Hindi na ulit ako papatol sa'yo." Ngumisi naman ito. "Pero alam nating dalawang hindi yun ang mahalaga. Attracted ka pa rin sa akin at ganon din ako sa'yo." Bakas ang frustration sa mukha niya. "Pwede bang iwan mo na lang ako? Ayokong basira ang pamilya ko." Nang aakit itong ngumiti. "Oo, sige. Pero tandaan mo lang, Glenn, may connection na tayo." Dumapo agad ang guilt sa kanya. "Alam ko, pero kailangan kong gawin ang tama." "Sus, kunwaring mabuting asawa pero wag mo kong ipagkailang gusto mo pa rin maulit ang nangyari sa atin." Nakangising sabi nito. Umiwas siya ng tingin. "Aalis na ako.
Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Pinigilan naman siya kaagad ni Isabel. Teka lang, anong number mo? Sinamaan niya ito ng tingin. Tigilan mo na nga, sabi ako. Ngumisi ng mapang-asar si Isabel. Sige, magmamatigas ka. Sasabihin ko sa asawa mong may nangyari sa atin. Ano? Wala siyang nagawa kundi ibigay ang cellphone number niya rito. Hindi niya nalang sasagutin iyon. Pwede rin namang magpalit na lang siya ng number. Gagawin niya ang lahat para maiwasan si Isabel. See you around, Glenn. Hinalikan nito ang pisngi niya. Mabilis niya itong itinulak. Ano ba? Humalakhak lang ito at nauna nang umalis. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Kung pwede niya lang ibalik ang nakaraan, hindi niya papatulan ang babaeng iyon. Pagbalik sa counter, nakita niyang nakapila pa rin sina Isabel at ang kasama nito sa katabing counter. Lumapit siya sa asawa niyang si Marjorie. Gayunpaman, kahit iwasan niyang magpaapekto, naaapektuhan pa rin siya sa presensya ng babae. Ni hindi man lang napansin ng partner ni Isabel ang tensyon sa pagitan nila. Hindi maalis ni Glenn ang pagkakonsensya na dumadaloy sa kanya nang makita ito. Isang matinding paalala ang babae sa kanilang pinagsaluhang kasalanan at hindi niya pa matanggap kung bakit may pananabik siyang nararamdaman para dito. Pumutok ang tensyon sa hangin habang nagpapalitan sila ng panandali ang mga tingin ni Isabel. Nakasabit ng mabigat sa pagitan nila ang kanilang pinagsaluhang sikreto. Lumingon sa kanya si Marjorie. Hey, honey, okay ka lang? Umawang ang bibig niya. Oo. Ayos lang ako. Bakit mo na itanong? Tiningnan siyang mabuti ng asawa niya. Medyo tense ka. Maayos bang lahat? Huminga siya ng malalim. Oo, medyo na-stress lang siguro ako sa trabaho. May maitutulong ba ako? Malungkot na tanong ng asawa niya. Napailing si Glenn. Busy lang at marami akong iniisip. Bahagya siyang niyakap nito. Alam mo namang nakakausap mo ako palagi, di ba? Nandito ako para suportahan ka. Thank you. Tumunghay siya sa kanyang asawa. Well, kung ano man yon, sabay nating aayusin. Tapusin na natin ang pamimili natin. Baka naghihintay ng mga bata. Habang papalabas si Glenn at Marjorie sa grocery store, hindi niya maalis ang guilt na namumuo sa kanya. Pumukaw sa isang bagyo ng damdamin ang pagkikita nilang muli ni Isabel. Aminin niya man o hindi, nag-iwan sa kanya iyon ng panghihinayang at pagnanasa. Sa tahimik na yakap ng kanilang maaliwalas na kwarto, humiga si Glenn sa tabi ng kanyang misis na si Marjorie. Habang lumalalim ang gabi, nadula si Glenn sa isang malalim na panaginip. Isang panaginip na maglalahad sa katahimikan ng kanilang gabi. Sa kanyang panaginip, natagpuan ni Glenn ang kanyang sariling dinala pabalik sa isang gabi ng pagnanasa. Isang pangyayari na dapat ibinaon niya sa kaibuturan ng kanyang mga alaala. Kasama niya si Isabel, isang babaeng nagpasiklab ng apoy sa loob niya. Naglaro ng malinaw sa kanyang panaginip ang alaala ng pangyayaring iyon. Sa bawat dampi, sa bawat ibinubulong ng mga salita, muling nag-aapoy ang kanyang pagnanasa. Habang naliligaw si Glenn sa kanyang panaginip, ang pangalan nito ang lumabas sa kanyang mga labi. Parang isang lihim, isang pag-amin ang bumulong sa katahimikan ng magdamag na iyon. Gumalaw si Marjorie sa tabi niya. Isabel! Bulong niya. Walang kamalay-malay sa unos na hindi niya sinasadyang pinakawalan. Glenn? Sino si Isabel? Niyugyug siya nito para magising. Glenn! Gumising ka! Napaungol siya. Ha? Anong nangyayari? May sinasabi kang pangalan sa pagtulog mo. Sino si Isabel? Nanlaki ang mga mata ni Glenn. Isang kurap ng takot ang dumaan sa kanya. Isabel? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Marjorie. Sino yun? Wala akong kakilala na ganoong pangalan. Huwag kang magsinungaling sa akin, Glenn. Narinig ko ang sinabi mo. Giit pa ng asawa niya. Tumataas ang boses sa bawat salita nito. Malinaw mong sinabi ang pangalan niya.
Katrabaho mo ba siya o kabit mo? Huminga siya ng malalim. Marjorie, hindi ko alam kung sino si Isabel. Pwede bang matulog na lang tayo ulit? Determinado talaga itong malaman kung sino ang babae. Hindi ko gustong malaman kung sino siya at bakit mo siya napapanaginipan. Dumidiin sa kanya ang bigat ng kanyang pagkakasala. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Dapat niyang piliin ang kanyang mga salita. Nais niyang iligtas ang marupok na mga hibla ng pagtitiwala sa pagitan nila. Marjorie, please, I love you. Panaginip lang yun. Wala akong kabit. Nakikiusap siya. Inaabot ang nanginginig nitong mga kamay. Ngunit humiwalay si Marjorie. Nag-aalab ang mga mata. Paano ko maniniwala sa iyo, Glenn? Paano ko magtitiwala na sapat na ako sa iyo kapag may ibang babae kang napapanaginipan? Sumakit ang puso ni Glenn sa hinagpis na tinig ng asawa. Parang nabasag ang dati nilang matibay na samahan. Alam niyang hinahayaan niya ang kanyang mga pagnanasa, ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Alam niyang mali, pero may bahagi sa kanya ang nagpadala sa tukso. Kinuha niyang pagkakataong samantalahin ang mga bagay na ipinagbabawal. I'm sorry, Marjorie. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Bulong pa ni Glenn. Wala lang talaga yon. Panaginip lang. Ngunit tumalikod si Marjorie. Ang mga luha ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Sa kwarto muna ako ng mga bata matutulog. Saka na ako babalik dito kapag hindi ka na nananaginip ng ibang babae. Marjorie! Huminga siya ng malalim. Mag-isa siya sa kwartong iyon. Hindi na siya muling nakatulog. Ilang sandali pa, may tumawag sa kanyang unregistered number. Glenn! Bungad ng umiiyak na si Isabel. Nanlaki ang mga mata niya. Isabel, bakit ka tumawag? Hindi ka pwedeng tumawag sa akin. Please, wag mo munang ibaba. Napailing siya. Isabel, hindi kita pwedeng kausapin. Nasa bahay ako kasamang asawa ko. Mas lalong umiyak si Isabel. Alam ko. Pasensya na. Pero kailangan ko ng tulong mo. Sinaktan ako ng partner ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bumaha agad ang pag-aalala sa kanya. Okay ka lang? Tumawag ka na ba sa mga pulis? Hindi pa. Kailangan ko lang ng taong makakasama ko ngayon. Umalis ako. Nasa hotel ako ngayon. Pwede ka bang pumunta sa hotel room ko? Tanong nito sa kanya. Nag-aalangan siyang sumagot. Isabel, hindi ko kaya. Iba na lang ang papuntahin mo. Glenn, please. Ipinapangakaw ko na hindi ako gagawa ng anumang bagay na hindi ka komportable. Kailangan ko lang ng taong pinaghakatiwalaan ko na makakasama ko. Pagsusumamo nito sa kanya. Hindi ko alam. Lalong umiyak si Isabel. Please, Glenn, hindi ko ito magagawa ng ako lang. Kailangan kita. Bumuntong hininga siya bago sumagot. Sige, pupuntahan kita bukas pagkatapos ng trabaho ko. Pero, saglit lang. Maraming salamat, Glenn. Maghihintay ako. Nang matapos ang tawag, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Nag-aaway sila ng asawa niyang si Marjorie. Alam niyang maling puntahan si Isabel pero hindi naman siya mapakaling hindi alamin ang kalagayan nito. Kinabukasan, pagdating sa madilim na silid ng hotel kung nasaan si Isabel, sinalubong si Glenn ng isang tanawing tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tumayo si Isabel sa harap niya. Namumugto ang mga mata sa luha. May mga marka ang katawan nito ng karahasan. Binuksan ni Isabel ang pinto ng mas malawak. Glenn, salamat sa pagpunta. Huminga siya ng malalim. Siyempre, kailangan kong siguraduhin okay ka. Anong nangyari? Yung partner ko, nagalit at naging pisikal na naman. Hindi ko na kaya, Glenn. Kaya iniwan ko na siya. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Tumawag ka na ba ng pulis? Umiling naman ito. Hindi pa. Hindi ko kaya.
Makapangyarihan siyang tao at sisiguraduhin niyang mas magdurusa ako kung gagawin ko yon. Mas okay na manahimik na lang ako para hindi niya ako guluhin. Malumanay na hinawakan ni Glenn ang kamay ni Isabel. Tutulungan kita, Isabel. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Tumingin ito sa kanya nang may pagnanasa sa mga mata. Talaga? Pero wala akong mapupuntahan. Pwede ka sa kondo ko. Kondo ko yun, no, college student pa lang ako. Doon ka muna. Matamang tumingin sa kanyang babae. Ayokong maging pabigat, Glenn. Isa pa, paano kapag nalaman ng pamilya mo, ng asawa mo? Huminga siya ng malalim. Ako nang bahala ron. Huwag mo nang alalahanin. Hindi din naman yung tinitingnan ng asawa ko. Lumang property ko na yon. Habang nakaupo sila sa katahimikan, ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Ang nanginginig na boses ni Isabel ang bumasag sa katahimikan. Napayuko ito. Thank you, Glenn. Handa akong iwan ang partner ko ng tuluyan at makasama ka. Gusto kong maging mistress mo. Umiling naman si Glenn. Hindi, Isabel. Hindi ko pwedeng hilingin na maging kabit kita. Hindi yun makatarungan sa'yo at sa pamilya ko. Tumingin ito sa kanya. Puno ng pananabik ang mga mata. Wala akong pakialam, Glenn. Gusto ko lang makasama ka. Ano pa bang pumipigil sa'yo? May nangyari na sa atin. Nasimulan mo na. Itutuloy mo na lang. Nagpumigla siya sa kanyang nararamdaman. Hindi ko kaya, Isabel. Oo, nagkamali ako pero hindi ko kayang dagdagan pa ang mga pagkakamaling iyon. Nangako ako sa asawa ko at ang mga anak ko. Sinabi nito ang pagnanais na makahanap ng aliw at pagmamahal sa mga bisig ni Glenn. Para siyang inalok ng isang ipinagbabawal na prutas. Alam niya sa kanyang sarili na nahuhulog na ang damdamin niya kay Isabel. Ang mga bagay na hindi niya nakita sa asawa niyang si Marjorie, napunan agad nito sa maikling panahon lang. Ngunit kahit tumanggi si Glenn, hindi niya pa rin talaga mapigilan. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay bumagsak ng husto sa kanyang mga balikat. Pero parang wala lang sa kanya. Alam niya ang kahihinatnan ng pagpapaubaya sa pang-aakit ni Isabel. Batid niya ang halagang babayaran niya sa pagtataksil sa tiwala ng kanyang pamilya. Pero ayaw magpaawat ng kalooban niya. Naiintindihan ko, Glenn. Umalis ka na. Salamat sa lahat. Tumayo si Isabel. Ngunit pinigilan ito ni Glenn at hinila para sa isang mapusok na halik. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ito, Isabel. Hindi tama to. Ngumisi ang babae. Pero patuloy kang bumabalik sa akin, Glenn. Hindi mo kayang pigilan. Bumuntong hininga siya. Alam ko, pero hindi ko kayang saktan ng ganito ang pamilya ko. Hinawakan naman ito ang kamay niya. Hindi naman nila malalaman eh. Nandito ako para sa iyo, Glenn, sa tuwing kailangan mo ko. Habang lumalalim ang gabi, isang hindi maikakailang puwersa ang humila kay Glenn papunta kay Isabel. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa tahimik na pagpapalitan ng pananabik at pagsinta. Gumagalaw ang kanilang mga katawan kasabay ng ritmo ng pagnanasa. Sa sandaling iyon ng kahinaan at pagsuko, tuluyan niya ng kinalimutang gawin ang tama. Namalayan niya na lang na madaling araw na. Nakahiga siya sa tabi ni Isabel. Ang kanyang puso ay mabigat sa pagkakasala at pagsisisi. Alam ni Glenn na tinatakasan niya ang kanyang kapalaran, nahatulan sa landas ng panlilinlang at pagtataksil. Ang mga araw ay naging mga linggo at natagpuan ni Glenn ang kanyang sarili na nasasangkot sa isang sapot ng kasinungalingan at panlilinlang. Ang dating sagradong relasyon kay Marjorie na ngayon ay nababahiran ng kanyang pagtataksil. Sinubukan niyang ibaon ang kanyang pagkakasala sa bawat pagtanggi, ngunit ang katotohanan ay nananatiling madilim na anino na bumabalot sa kanyang bawat paggising. Nahati siya sa pagitan ng pagmamahal sa kanyang pamilya at ng nakakalasing na pang-aakit ni Isabel. Alam niyang may kahihinatnan ang kanyang mga kilos, naging marupok na mga hibla ng tiwala na pinagtagpi nila.
Naging marupok na mga hibla ng tiwala na pinagtagpi nila ni Marjorie. Nababalot ng bawat mapanlinlang na salita ang relasyon nilang mag-asawa. "Hey, honey!" Bati niya sa asawa niya pagpasok sa bahay. Nasa mukha agad ni Marjorie ang paghihinala. "Bakit ka na naman umuwi ng ganitong oras? May tinatago ka ba?" "Anong pinagsasasabi mo?" Naiinis niyang tanong. Kumislap sa galit ang mga mata ng asawa niya. "Huwag mo akong paglaruan, Glenn. Alam kong may kabit ka." "Ano? Saan mo nakuha ang ideyang yan?" Nagmamaang-maangang tanong niya rito. "Nakikita ko ang mga palatandaan. Palagi kang late sa labas. Bigla kang nag-overtime at ngayon, umuwi ka na ng umaga. Obvious naman na may kinikita kang iba. Sino? Yung napanaginipan mo ba? Yung Isabel ba?" Naalarma agad si Glenn sa pangalang binanggit nito. "Hindi totoo yan. Sadyang late ako umuwi at nagtatrabaho overtime. At uuwi ng umaga? Nakakatulog ako sa opisina." Hindi pa rin mawala ang pagdududa sa mukha ni Marjorie. "Oh, please! Alam kong nagsisinungaling ka." "Hindi ako nagsisinungaling. Anong klase ka ba para isiping niloloko kita? Hindi ko man lang naisip na maging taksil sa'yo." Pagsisinungaling niya pa. Nangilid ang mga luha ni Marjorie. Bahagyang kumalma. "I'm sorry. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. At nang makita kitang umuwi ng ganitong oras, hindi ko maiwasang mag-isip ng masama." Huminga ng malalim si Glenn. "Naiintindihan ko naman yun. Pero hindi ka basta-basta pwedeng mag-conclude ng hindi mo muna ako kinakausap. Mahal kita at ikaw lang, Marjorie." Naluluhang tumango ang asawa niya. "Pasensya na. Dapat nagtiwala ako sa'yo." Niyakap niya ito pero nasa kalooban ang guilt na nararamdaman. "Okay lang. Ayokong pagdududahan mo ulit ang pagmamahal ko sa'yo." Nanatili si Glenn na nakakulong sa isang kulungan na kanyang ginawa. Ang mga alingaw-ngaw ng kanyang pagkakanulo ay nagmumulto na sa kanya, tulad ng isang walang tigil na bagyo. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, dinadala niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan kay Marjorie. Isang araw, pagpasok ni Glenn sa bahay, ramdam na ramdam niyang tensyon. Nakatayo si Marjorie sa sala. Nag-aapoy ang mga mata sa magkahalong sakit at galit. Ang mga larawan ay nakakalat sa coffee table na parang mga putol ng tiwala. "Ipaliwanag mo to, Glenn." Malamig ang boses ni Marjorie at may halong galit. "Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo ako nagawang lokohin at ipagpalit sa babaeng yun?" "Hindi ko sinasadya na mangyari yun, Marjorie." Mapaklang tumawa ang asawa niya. "Huwag mo akong bigyan ng ganyang dahilan. Nakita ko ang mga larawan, Glenn. Alam ko ang totoo." Napailing siya. "Tingnan mo, Marjorie. Paulit-ulit na lang tayong nag-aaway. Oo, may kabit ako. Naghanap ako ng iba. At si Isabel, naiintindihan niya lang ako sa paraang hindi mo nagagawa. Nahanap ko sa kanyang mga bagay na wala sa'yo." Malakas siyang sinampal ni Marjorie ng paulit-ulit. "So, ano yun? Bakit mo hahanapin ang mga bagay na wala sa akin sa isang babae? Hindi ako siya. Itatapon mo na lang bang pamilya natin para sa babaeng yun?" Umigting ang panga niya. "Oo, mahal ko na si Isabel. Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa kanya." Naluluhang sinampal na naman siya nito. "At papaano naman ako? Papaano ang pagmamahal natin sa isa't isa? Wala bang ibig sabihin yun sa'yo?" "Minahal kita. Pero pagod na ako. Hindi ko na nararamdaman yung dating pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo." Pag-amin pa ni Glenn. Tumaas palalo ang boses ni Marjorie. "Kaya ano? Kaya imbes na ayusin mo ang mga bagay, tatakbo ka na lang kasama ng iba? Hindi yan pag-ibig, Glenn. Duwag ka. Sige, kung yan ang gusto mo, sumama ka kay Isabel." Napailing si Glenn. "Hindi ko gustong saktan ka, Marjorie. Pero kailangan kong sundin ang puso ko ngayon." "Ang puso mo? Talaga? Mahalaga yan?
Paano kung asawa mo? Paano kaming mga anak mo? 10 taon na tayong mag-asawa. Tapos sasabihin mo biglang nawala na lang ang pagmamahal mo sa akin? Ilang sandali pa, lumabas ang mga anak nila. Umiiyak ang mga ito. Parang nadurog ang puso niya. Gusto niyang lapitan ng mga bata. Pero alam niyang bukod kay Marjorie, malaki ang kasalanan niya sa mga ito. Naloloko mo po si Mama? May ibang babae ka po? Puno ng hinanakit na tanong sa kanya ni Ethan. Napayuko siya. Lumapit sa kanyang panganay niyang anak at pinagsusuntok siya nito. Doon na tuluyang tumulo ang mga luha niya. Kinuha agad ni Marjorie si Ethan habang buhat si Lily. Nangingilid ang mga luha ni Glenn. Sorry, Marjorie. Sana makahanap ka ng kaligayahan kasama siya. Glenn, pinili mo siya, 'di ba? Umalis ka na. Pero ito ang tatandaan mo. Wala ka nang babalikan. Magsama kayo ng kabit mo. Galit na sabi ng asawa niya bago umakyat at pumasok sa kwarto ng mga anak nila. Ang saya mong tingnan, Isabel. Saad ni Glenn habang magkatabi sila sa kama. Mas lalo itong umisi. Hindi pa rin ako makapaniwala na mas pinili mo ako kaysa sa asawa at mga anak mo. Hinawakan niyang kamay nito. Hindi na ako masaya sa kanila. Pero ikaw, mas pinasaya mo ako kaysa sa dati. Hinampas siya nito sa dibdib. I love you, Glenn. Niyakap niya naman ito. I love you too, Isabel. Hindi na ako makapaghintay na simulan ng buhay nating magkasama. Nakangiting sabi pa nito. May pag-aalinlangan pa rin kay Glenn. Pero, paano ang pamilya ko? Hindi ko maiwasang isipin sila. Saka umamin ka nga. Ikaw bang may pakana sa mga litratong yun? Oo, ramdam ko rin naman kasi mas mahalaga ako sa'yo. Tinulungan lang kita, Glenn. Tamang pinili mo. Magiging okay sila. Kaya nila yon. Seryosong sabi nito. Bumuntong hininga si Glenn. Alam kong tama ka. Ang hirap lang naiwan sila. May kirot at guilt pa rin sa dibdib ko. Hindi mo sila pinabayaan. Gumawa ka ng desisyon para sa sarili mong kaligayahan. At nagpapasalamat ako araw-araw para doon. Malambing na sabi ni Isabel. Napangiti si Glenn. Nagpapasalamat din ako, Isabel. Hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka. Dinampian siya nito ng halik. Mag-focus tayo sa future natin together, okay? Naging maayos naman ang pagsasama nila ni Isabel. Kahit inuusig siya ng konsensya, pinilit niyang maging masaya sa desisyong pinili niya. Yun nga lang, lumipas ang taon, mukhang bumalik na agad sa kanyang karma. Nagpabulag na siya sa kasalanan niya, pero huli na ang lahat. Bakas ang frustration sa mukha ni Glenn. Isabel, bakit ba lagi mo na lang akong pinagbibintangan na may ibang babae? Kahit kailan, hindi kita niloko. Galit na galit si Isabel. Huwag kang magsinungaling sa akin, Glenn. Alam kong may kinikita kang iba sa likod ko. Pinagtanggol niya agad ang sarili niya. Hindi ako. Naging tapat ako sa'yo simula ng araw na magkasama tayo. Sarkastikong tumawa si Isabel. Oh, talaga? Saka bakit lagi kang late umuuwi? At bakit may nakasave na misteryosong number sa cellphone mo? Bumuntong hininga si Glenn. Yan ang number ng kasamahan ko sa trabaho. At late akong umuuwi dahil may demanding akong trabaho. Hindi mo ba yun mapagkakatiwalaan? Maniniwala ba ako? Pagkatapos mong iwan ang asawa at mga anak mo para sa akin, paano ako magtitiwala sa isang lalaking kayang iwan ang sarili niyang pamilya? Sigaw sa kanya nito. Nanlaki ang mga mata niya. Alam ko, at pinagsisisihan ko yun araw-araw. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa'yo ng karapatang kontrolin at angkinin ako. Dahil unang-una, ginawa ko yun para sa'yo. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Naluluhang tumingin sa kanya si Isabel. So, nakikipaghiwalay ka na sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Matigas ang naging sagot niya rito. Oo, hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagsama sa taong walang tiwala sa akin.
Nagsisisi akong iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Napaka-controlling mo. Nakakasawa ka. Humikbi si Isabel. Hindi ko sinasadyang kontrolin ka, Glenn. Mahal na mahal lang kita at takot ako mawala ka. Malakas siyang sumigaw. Sinasakal mo ako sa relasyong to. Ni minsan, hindi ko naramdaman kay Marjorie yung ganito. Palagi siyang nandyan para umunawa, sumuporta sa lahat ng gusto ko at mga pangarap ko. Siyang kasama ko nang mahirap ako hanggang sa maging successful ako. Maling-mali na iniwan ko si Marjorie para sa katulad mo. Oo, magaling ka sa kama. Sexy ka pero hindi mo maiibigay sa akin ang kapayapaan at tahanang kayang ibigay ng asawa at mga anak ko. Malakas siyang sinampal ni Isabel. Binato nito ang isang vase sa kanya dahilan ng pagdugo ng noo niya. Umiiyak itong umalis sa harap niya. Sobrang frustrated na siya sa lahat. Sinuntok niya ng paulit-ulit ang pader kasabay ng pagtulo ng mga luha. Galit na galit siya sa kanyang sarili. Namalayan niya na lang na nasa tapat siya ng bahay ng pamilya niya. Ang bahay na dati niyang inuuwian. Habang nakatayo si Glenn sa harap ng bahay ng kanyang pamilya, isang lumulubog na pakiramdam ng panghihinayang ang sumusugat sa kanyang puso. Pinili niya si Isabel. Naaakit siya sa pananabik sa isang bagong relasyon, ngunit ngayon, nahanap niya ang kanyang sariling naghahangad ng kaginhawahan at katatagan noon. Mga damdaming sina Marjorie at sa kanilang dalawang anak niya lang matatagpuan. Nag-aalangan bago kumatok sa pinto, hindi sigurado kung anong aasahan. Papayag pa kaya si Marjorie na kausapin siya pagkatapos ng lahat ng sakit na itinulot niya sa mga ito? Nakapagtataka, bumukas ang pinto at bumungad si Marjorie, ang kanyang asawa. May lungkot at gulat na nakaukit sa mga mata nito. Anong ginagawa mo rito? Napatingin ito sa gulat niya sa noong hindi pa nagagamot. Anong nangyari sa noo mo? Napapikit siya. Dinadama ng marahan ang boses ng asawa niya. Napatama lang. Bumuntong hininga si Marjorie. Halika, gamutin natin yan. Dinala siya nito sa sala kung saan nakaupo silang magkaharap. Wala ang mga anak nila. Siguro ay nasa school ang mga ito. Tahimik lang siya at hindi maalis ang titig sa mukha ng asawa niyang si Marjorie habang ginagamot ang sugat niya sa noo. Natagpuan ni Glenn ang kanyang sariling nahihirapang bumuo ng mga tamang salita. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. May panghihinayang at tindi ng kanyang pananabik na ayusin ang mga bagay. Sa wakas, nagsalita siya. Puno ng emosyon ang kanyang boses. Marjorie, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Naging bulag ako sa kung ano ang tunay na mahalaga at hinayaan kong iligaw ako ng aking makasariling pagnanasa. Pakiusap, hayaan mo akong bumalik sa'yo, sa ating pamilya. Hindi ko maisip ang isang buhay na wala ka at ang mga bata. Nakinig si Marjorie. Hindi mabasa ang ekspresyon nang sa wakas ay nagsalita ito. Ang mga salita nito ay tumago sa puso ni Glenn na parang isang punyal. Glenn, pinahahalagahan ko ang pagsisisi mo. Pero ang pagmamahal ko sa iyo ay nabahira ng pagtataksil at pananakit na dulot mo. Hindi ko makakalimutan lahat ng nangyari ng ganoon na lang. Nadama ni Glenn ang isang alon ng kawalan ng pag-asa sa kanya. Napagtanto ang lalim ng pinsalang idinulot niya sa kanilang relasyon. Nagmamakaawa siya rito. May bahid ng desperasyon ng boses niya. Parang awa mo na, Marjorie. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para makabawi. Para mabuo ulit ang dating meron tayo. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi sa ganito. Lumambot ang tingin ni Marjorie habang nakatingin sa kanya. Glenn, gusto kong maintindihan mong handa akong makita ka para sa kapakanan ng mga anak natin. Deserve nilang magkaroon ng relasyon sa kanilang ama. Ayokong magtanim sila ng sama ng loob sa'yo. Pero ang sa atin naman, sa tingin ko, mas mabuti kung magkahiwalay na tayo ng tuluyan. Sinimulan ko ng proseso para sa annulment. 1 taon ang lumipas. May nagmamahal na ring iba sa akin at tinanggap niya ako at ang mga anak natin. Maging masaya ka na lang para sa amin. Sorry.
Tumulo ang mga luha ni Glenn. Wala na siyang babalikan. Kailangan niyang tanggapin iyon. Hindi niya pwedeng pilitin si Marjorie na tanggapin at mahalin siya. Siya naman ang unang tumalikod sa kanilang relasyon. Naramdaman ni Glenn ang bigat ng puso niya. Ang matinding katotohanan ng kanyang mga ginawa ay tumama sa kanya ng buong lakas. Nawalan siya ng mahal sa buhay, ang ina ng kanyang mga anak at ang lahat para sa isang panandaliang sandali ng pagsinta kay Isabel. Paglabas niya ng bahay, alam niya na ang ilang pagkakamali ay hindi na mababawi. Ang ilang mga sugat ay hindi naganap na gagaling. Natagpuan niya ang sariling nag-iisa. Dahil sa mga ginawa niya, tuluyang nawala ang mga taong mahal niya. Ang tanging niya na lamang nagawa ay magsisi at mangulila sa mga panahong kasama niya ang kanyang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung handa tayong gumawa ng kasalanan, dapat handa rin tayong tanggapin kung ano ang magiging kabayaran. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.